lagi sa Matthew chapter 15 verse 21. Matthew chapter 15 verse 21. May tungod kini sa the faith of a gentle woman with humility. Nagkiingon diri sa verse 21, unya may biya si Jesus niadtong dapita og miadto sa kayutaan dool sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita og miduol kaniya og nagpakiluoy, Ginoo, anak ni David, kalaw-in taon ako. Ang akong anak nga babae giyawaan og nagantos pag-ayo. So pagbiya ni Jesus sa sa kadapit, ni paingon na pud siya sa syudad sa Tiro ug sa Sidon. Niya sa dihang didto na siya, usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita, miduol siya ni Jesus. Nagpakiluoy gyud siya kana siya problema. Ang iyang anak yawaan matud pa. O nagantos daw kuno pag-ayo. Syempre, ang demon spirit mo torment gid siya, maghatag gid siya og dako kaayo nga kabugaton, dako kaayo nga kining abnormality sa kaugalingon. So struggle ang bata, nag-antos ang inahan pud. So wala gisay-say diri ang amahan, pero ang mama jud ang nagkamot nga matabangan niyang anak ni duol siya sa insakto nga kaduulan nga mao ang Ginoo. Okay. In verse 25, apan wala motubag si Jesus, di ba naamay nakangyo ng babae nga kang Jesus, kang Jesus nga ang tawag ani ayuhon, tabangan siya, have mercy atod pa on me, kaloy iko, o son of man, son of David, atod pa. Pero sa iyang pagangyo, pagpakiluoy ni Jesus did not answer her. Si Jesus wala siya nitubag, wala gid siya naghilumra si Jesus. Atod pa, apan wala motubag si Jesus, miduol ang iyang mga tinun-an kaniya og miingon, papahawa siya kay nagsunod-sunod siya kanato og sapa kaayo. So luoy kaayo ang babae kay nangayo siya tabang ni Jesus, kay iyang anak lagi gidemon possess. Wala nitubag si Jesus, not a single word Jesus answered. And then gawas nga wala siya si Jesus mitubag sa babae, ang mga tinun-an pag ni Jesus gipapahawa pag siya, gipa layo nang tini nga sent her away, ipapahawa na ipapauli na siya. She is bothering us with all her begging, kay kasamok-samok na siya sa iyang paghangyo. So sakit kay no na siya problema, bugat iyang problema na kuan siya, naluoy siyang anak, na problema siya, nabugatan gyud siyang anak. Tapos wala siya gitubag ni Jesus mismo. Iyang mga disciples po ni Jesus gisakitan siya kaayo, gipasakitan siya kaayo bay katong ipapahawa siya. Kaya naman gitest lang siya ni Jesus. Dili pasabot nga wala nagpakabana si Jesus sa iya, ha? Pero gitest lang siya ni Jesus. May mga panahon nga sabi na to og insulto ta, kuanta, baliwala ta, kay
gamay ta. Pero kung konsulto ko na to ang Bible, wala di ay. That's part of God's test. Test lang gina siya, part of the test of the Lord. O matod pa, imagine, nagkilom lang si Jesus, wala siya nitubag. Ay mga panahon nga sa atong pagkilom, dili taga nagtubag, kay gituyo din na ni Jesus, kay part of His test to anybody. Wala siya nitubag, wala siya ganay, pero na lang siya gitest. Na siya gitest. Pati ang mga disciples, lain kay sinultian, no? Si Jesus wala nagsulti, ang mga disciples lain kay sinultian, negative kaayo, discouraging kaayo. Imbis nga nagkinahanglan siya comfort, i-assist man lang siya, wala na niya nadawat because part to sa test gyapon. Wala gibadlong ni Jesus ang mga disciples nga maghilom na lang sila. Kay dako kaayo ang problema sa babae, bugat ang problema sa babae. But nakita na to, nga bisan ang mga disciples si Jesus silang tanan, wala gi-mention nga isa to nakuan, but most of them is nag-ingon nga papahawa na siya, pauli na lang na siya, kay kasamok-samok sige og pangulit, sige pang hangyo. So na mga panahon nga mura og halos ta ng tao gi talikdan ta, gi kuanta, gi maraot ta. So na mga panahon ingana. But yun ako, part lang na sa test ni Lord. Dili ta malain, dili ta ma-discourage, because almost everything is just a test from the Lord. Kay test man siya, is dapat ipasar lagi na to, dili ikaasar. Okay. Now, verse 24 na ta, unya may tubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Paghuman sa negative nga mga pulong sa mga disciples si Jesus nga papahawaon siya, papauli siya ang babae nga nagangyo ni Jesus nga ayuhon niyang anak nagiyawaan. Nitubag man tuod si Jesus, pero negative jud gyapon. Unsa nga negative? Ingon tubag ni Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. I was sent only to help God's lost sheep, the people of Israel. Sa ato pa, kung atong sabton, kay until man ni, dili man ni Israelites, until taga Kanaan. Negative jud gyapon, discouraging kaayo. Nga gipadala lang si Jesus sa nawalang mga karnero sa Israel. So walay labot ang babae. So wala ko'y labot nimo, dili ko'y labot nimo, ay na pagsamok-samok. So ingan na negative, nagsunod-sunod na ang negative. First statement, sa first wala si Jesus tubag, ikado mga disciples, ipapauli siya. Kay samukan sila. Ikatulo, negative ang answer ni Jesus, gipadala lang ako ngadto lamang sa nawalang karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babae ug miluhod sa tubangan ni Jesus. Ginoo, tabangi in taon ko, miingon siya. The woman was not affected, was not discouraged. Nganong wala man siya na apektuhi, wala na diskorahi, wala na lain. Because she has a humble heart, she has a good heart. Ang taong mapausanon, ang taong maay kasing-kasing, dili, dali, or dili basta, malain, masakitan. Muna isa ka asset sa mga tao nga bisag dili dato, igo-igo lang or pobre,
kung maayog kasing-kasing mapausanon, dili basta-basta lain, dili ma-discourage, dili mapandol. So gitubag ni Jesus, dahil ang ko sa nawalang karnero sa katawan sa Israel. Pero ang babae, unsa iyang act of humility, manifestation that she has a good heart, ni duol ang babae og miluhod sa atubangan ni Jesus. Miluhod sa atubangan ni Jesus. She knelt, she come near to Jesus. Matod pa ni hangyo siya nga, Lord, tabangi ko. Wala siya na discouraged kid. Wala siya. E kung maot pa ni kasing-kasing, garbusa pa ni bayhana, ni-insultoon ka siya nga. O na-insultoon ka siya, nitupag unta siya di mao. Pero napakita naman noon nga niluhod siya. Nag-humble down. Happy good. It's not a fake nga pagluluhod. It's not a fake nga pagpangayo. It's a genuine act. A genuine words from her nga mangayo. Kung tabang nagpakiluoy siya ni Jesus, nagluhod siya in front of many people. Dili to basta-basta. Kinsulto na siya. Grabe nga pagka-insulto si Jesus mismo mga disciples. But dili man siya daw kasing-kasing, dili man siya kira. Wala siya napiktuhi. Sumo na ang isa nga pag-check sa atong heart ug sa atong kagalingon kung unsa ta nga klase nga tao, maiba ta kasing-kasing, maiba ta og kinaiya. And then, matod pa, insulto na po siya ni Jesus. Ikatulo na ni nga kuan ni Jesus. Negative niya nga pagpakita, pagpadayag sa babae. Diba nga naman, nagluhod man ang babae, nagpakiluoy nga tabangi in taon ako. In verse 26, si Jesus mitubag, dili maayo nga kwaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga iro. It's not right to take the children's bread and throw it to the dogs. Ni samot gid siya og negative. So, murag isip nga daw iro, daw luoy kaayo ang babae. Ingon si Jesus, dili maayo nga ang tinapay sa mga anak ihatag lang ngadto sa mga iro. Sugi kuan gyud, grabe gid nga testing ni Jesus sa babae. To the words, it's not right to take the children's bread and throw it to the dogs. Happy no, so na mga panahon nga diba ka-sharp kay nga pulong ni Jesus. Ay mga panahon nga we are expecting encouraging words, we are expecting positive from the people, from God Himself, from God's servants, but we ended up receiving negative words, discouraging words, bitter words. So dili kuno maayo nga ang tinapay sa mga anak, yatag lang sa mga iro. Very great insult na, no? Daw iro ang babae. So ingana na yung mga panahon nga wala ta ka-expect na ingana ang masulti sa atoa ikan sa Ginoo, ikan sa mga alagad si Ginoo. Kadili masabot gi-insulto ta, ipasakitan ta intentionally, but gitest lang ta. Gitest. The words test our heart, test our character.
Pero unsay tubag sa babae mapabsanon nga puno sa pagtuo. In verse 27, ang babae mitubag tinuod kana Ginoo apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumko nga nahulog gikan sa lamisa sa agalon. Ingana siya kahambol mutubag. Yes, Lord, she said, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Ang bisan tuod iro makakaon gyapon mumho gikan sa lamisa sa agalon. Sa ato pa, bisag mumho lang ihatag sa ako bisag gamay lang, basta matagaan lang ko nimo. Ingana siya ka-humble, ingana siya ka kind-hearted, ingana siya ka hopeful, nga naagid siya madawat nga bisag gamay lang kaluoy, kamay lang. So bisan ang iro makakaon sa mumho sa lamisa sa agalon iya. So, unsay nahitabo? Kay kuan naman ni kining tulo naman ni nga sulti ni Jesus sa iyang pag-test. Pero wala siya tingog. Sunod, yun siya nga ipadala lang siya sa katawan sa mga nawalang karnero sa Israel. Kanida yun, dili maayo nga ang tinapay sa mga anak, ihatag lang sa mga iro. Pero ang babae ni humbly answered, oo, Ginoo, yes Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Apan bisan ang mga iro makakaon gyapon sa mumho sa gikan sa lamisa sa agalon. In verse 28 dito dayon, og si Jesus mitubag kaniya, babae, pagkadako sa imong pagsalig at tuman ang imong gihangyo ug niadto gayud dayong gutlua, maayo na ang iyang anak kana. Diri nagpositive. Then Jesus answered her, O woman, great is your faith. Be it done for you as you desire. And her daughter was instantly healed. Dito nagpositive. Gikan sa very negative ganina. Very discouraging words. Marag insulto, di kay marag insulto. Insulto gid siya pag kung atong kanon ginsulto siya. Pero tungod sa iyang humility ug faith, she was not discouraged. She did not react. She did not go home. Gipapauli man unta siya sa mga disciples ni Jesus. But wag gid siya ni uli. Hangtod wala niya na dawat ang iyang gihangyo kang Jesus. Nga iyang anak nga giyawaan, gidemon possess, maulian. O gi-appreciate ni Jesus ang faith sa babae. Jesus said unto her, O woman, great is your faith. Faith ang gisulti ni Jesus, dili lang iyang humility, dili lang iyang pagpaubos. Because faith is powerful. So to sa 1 Corinthians 13:13. Now these three remains: faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Tulo ang magpabilin: pagtuo, paglaom, o gugma. Apan ang pinakadako kuno gugma. Pero kani nga pagtuo sa babae, nahimo siyang yabi sa kagawasan, kaayuhan sa iyang anak. So that's how powerful our faith is. Ang iyang anak, wala man to nakidala. Sira ni adto ni Jesus nga demon possess ang iyang anak. Pero ang iyang faith naghatod og kaayuhan sa iyang anak. So it's very important nga ang atong madunggan is something from the Lord. Nga na siya healer, deliverer,
um, siya ang savior, siya ang tanan. Umadunggan mo na ito na feed sa atong soul. Because when we need the Lord, is we just have to come to Him and ask Him mangayot ta sa atong gusto nga pangayoon sa Ginoo. So ganon ang iyang faith na adyod tungod kay nakadungog siya nga si Jesus magaayo og balatian. Ni apil po siya hangyo kay naamang gid siya tuyo kay ang iyang anak. So kung wala pay problema ang iyang anak, dili siya magduol kang Jesus para mangayog tabang kaluy-an siya. So na mga panahon tagaan ta ni Lord og problema kay para makaduol ta ni Jesus ug sinati na to unsa siya kagamanan, unsa siya kay milagroso. So gi-appreciate ni Jesus ang iyang faith. Wala gi-appeal ang humility, pero makita na to grabe ang humility sa babae. The gentle woman, a Canaanite woman, na grabe pagtuo, insulto na siya si Jesus mismo. Ang tinapay dili, ipadala lang ako, ipadala lamang ako sa mga nawalang karnero sa Israel. So walay labot siya. Ang lasulti ni Jesus, dili maayo nga ang tinapay sa mga anak ihatag lang sa mga ero. Sakit kay na. Pero wala siya nasakiti. Wala siya na-discourage lagi. Wala siya nalain. Nipadayon siya o pagpaubos o pagpakiluoy o gi-appreciate ni Jesus iyang pagtuo. O tungod sa iyang pagtuo na ayo na ulian ang iyang anak. Because faith is powerful. Faith is powerful. It's like a key that opens the door of miracles. And as the door of miracles is open, miracles will happen. Sumuuna nga atong ipadako atong pagtuo, atong i-desire nga naatay pagtuo, naatay pagpaubos, naatay humility. Importante na nga asset nga diin when we are tested, we can pass. Never we can pass if we have so much pride in us. Never we can pass before the Lord of His test if we don't have faith. Because God wants to see us with faith to Him. Not doubt, not discouragement, not bitterness, not the negative thoughts, negative feelings, and negative words. So, diha atong panahon nga wala siya magutpot, wala siya nalain ni Jesus o mga disciples ni Jesus. Wala niya gikaulaw ang iyang kaugalingon o ang iyang luhod dito. Daghan man gito mga tao. Parte ng pagkiluoy. O nakadawat siya sa kaluoy sa Ginoo. Giayo iyang anak instantly because of her faith and because he humbled down. Pero ang faith ang gitagaag kuan ni Lord. Dako nga kining appreciation. So ingana remember that faith comes by hearing and hearing by the word of God in Romans chapter 10 verse 17. And faith also can be obtained through listening sa mga testimonies, listening sa mga gipangsulti sa mga tao. So, ingana ka importante nga paubos lang jud ta. O unsa ang mga insulto, unsa ang mga negative words kamo abot na to. Dawatay lang jud kay daan na to makuan unsa na ta kaligon, unsa na ta ka strong, unsa na ta ka favored ni Lord o unsa ang miracle atong madawat sa iya. So wala na siya naggasto og kwarta para sa kaayuhan, kagawasan siyang anak. Her
capital is her faith and her humility. Ug ang iyang effort pagduol kang Jesus ni adto gid siya. Wala siya nagbali-bali nga maulawan siya, maulaw siya. Iyang gi focus ang kaugalingon nga matabangan gid siya ni Jesus. So the faith of the mother atong babae matod pa mo nakahatag kauli kagawasan kaayuhan sa iyang anak instantly matod pa her daughter was healed instantly. Atong pagtuo dako jud kay nagkahimuan nga imbis nga mag-struggle patspalatian, mag-struggle financially, kay kung naibelatian na ay financial matters magina tambal. Pero kung ato lang gidi ay ihambol down atong kaugalingon natay pagtuo si Ginoo, dili ta mag-diskorahi sa mga negative words na adjoy dako kay milagro. So ingana grabe ang faith of a Gentile woman, a Canaanite woman, and her humility solve her problem. So, ingana ka-powerful ang atong faith. Ingana ka-powerful if we pass the test of the Lord, we can taste the grace, the miracles from the Lord. And another story in Matthew chapter 8. Let's see on say Matthew chapter 8, Matthew chapter 15 mani. Matthew chapter 8. Verse 5 to 13. 5 to 13. Aparta. Ano to? Aparta. Okay. 5, 8 to 13. Oh, chapter 5. Chapter 8, verse 5 to 13. Where is that? Okay. Sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum, kitabo siya sa usa ka kapitan sa kasundaluhan. So, kasundaluhang Romanhon na nagpakiluoy. So, there is a atod pa Roman officer came and pleaded with him, Lord, my young servant lies in bed, paralyzed and in terrible pain. So gisulti sa Roman officer kang Jesus unsa nahitabo sa iyang young servant. Ang akong matud pa, ang akong sulugoon atua sa akong balay naghigda dili makalihok ug nagantos pag-ayo. So ining wala gisaysay diri sa Bisaya og unsa ka specific ang problema. Paralyzed. Matag pa diri sa English sa duha ka version. Lord, my servant is lying paralyzed at home, suffering terribly. So, paralyzed. So, na-stroke. And then, in verse 7, ingon si Jesus said, I will come and heal him. Okay ni kay positive ang gisulti ni Jesus. Automatic ang iyang pagtubag nga sige, muadto ko kay aron ayuhon siya. Pero kanina sa Canaanite woman, Gentile woman, negative kayo. Negative kisanan. But the officer said, yun ang Roman officer, Lord, I am not worthy to have you come into my home. Just say the word from where you are and my servant will be healed. Grabe. Ingon si Jesus, madto ko sa inyo kay ayo lagi. Pero nitubag ang opisyal,
ayaw lang pag-adto sir kay dili ako angay nga mupadayon kanimo sa akong balay. Isulti lang og mamaayo na ang akong suloguon. So ingana ang iyang faith sa Roman officer. Gusto niya nga ipamulong lang ni Jesus nga maulian ang iyang servant sa iyang sakit nga na paralyzed. Kay maulian jud kuno. And then matud pa, I know this in verse 9. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labang mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ako ang usa ka nila sa paglakaw, mulakaw siya ug kung tawgon nako ang usa muduol siya ug kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat sa bisan unsa mutuman siya. So gisay-isay niya unsay authority, kung unsay isugo niya sa iyang mga tao kay dako man siya granggo, musugot ang iyang tao. Matud pa, kung ipalakaw niya, mulakaw. Kung iyang ipaduol mo, duol. Natingala si Jesus sa iyang pagkabati ni ini ug miingon siya sa mga taong nga mikuyog kaniya. Sultihan ko kamo nga bisan dinhi sa Israel wala pa ako'y nakitang tao nga adunay pagtuo nga sama kadako niini. Grabe ang kahibulong ni Jesus sa mao nga Roman officer nga wala kunoy tao nga sama og pagtuo atong Roman officer. I tell you the truth, I haven't seen faith like this in all Israel. Grabe no? Sa tanan katawan sa Israel kuno wala nga to kadako ang pagtuo. So nauna na ang mga Israelites pero their faith towards the Lord about healing dili ingat to kadako. So naay mga Gentiles, naay mga non-Israelites nga grabing pagtuo sa Ginoo. Nga wala man unta na educate pag-ay sa Word of God, but they have that faith in God. O sa nahitabo atod pa sa pulong sa Ginoo. In verse 11, and I tell you this, that many Gentiles will come from all over the world, from the east and west, and sit down with Abraham, Isaac, and Jacob at the feast in the kingdom of heaven. Wow, positive ka no? Nag-ingon pagid, nagdugang pagid ingon si Jesus nga daghan mga Hintil or non-Israelites will come from all over the world. Moduol sa Dios gikan sa tibuok kalibutan, gikan sa sidlakan paingon sa amihanan from east and west. And sit down with Abraham. Mulingkod sila uban ni Abraham, Isaac, and Jacob at the feast in the kingdom of heaven. Wow! Naaylo na sa gingarian sa langit. Makalingkod sila uban ni Abraham isa akong ni Jacob. Kinsa man yung mga tawhana, mga tao nga naayo humility na ipagtuo. Nga sama sa Roman officer, sama atong Canaanite woman ganina nga grabe gid ang pagpaubos o grabe ang pagtuo sa Ginoo. Mao na ang mga assets, mga kinaiya nga naagitay luna sa gingarian. Humble spirit, ba grabe bisa insultuhon kay gitesta di ay dili mapandol, dili malain, apan padayon ang pagtuo, padayon ang pagpangalagad sa Ginoo. Natay pagtuo ug nagpadayon tag pangalagad sa Ginoo nga madasigon, malipayon. And then matud pa, but many Israelites, those for whom the kingdom was prepared, will be thrown into outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Nag-negative, positive. Kanina sa 11, pagka 12, nag-negative. Apan silang mao
untay makaambit di sa gingarian itambo Ginoon ngadto sa kangitngitan diin magkilak sila og magkagot ang ilang ngipon. So ang mga Israelites kuno matud pa, many Israelites, daghan nga mga Israelita, those for whom the kingdom was prepared, nga giandaman na unta sila sa gingarian, will be thrown into outer darkness. Itambog sila dito sa gawas sa kangitngit, where there will be weeping and gnashing of teeth. Isa-isa ni Lord. Unsay dangatan sa mga tao, sa mga Israelites, nga wala na pagtuog, pagsalig sa Ginoo, nga deceive na, nga limbungan na, nga papas na, nahupas na ilang kagana pagpangalagad, kagana sa pagdaig, pagsimba, pagampo, pag fellowship sa mga fellowship or mga gatherings, wala na dry na, na dry na, na dryness, wala na kalipay, wala na kadasig. They will be thrown into outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Ilabay sila sa ngatos kangitngit, anay pagtsapaw, pagpinatay o pagkagot sa ngipon. So they will not be saved, but many Gentiles will be saved, will feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. So dili pasabot kay nag-una na matod pa counted na to nga naajulo na sa langit. Ingon pa sa Bible, daghan ang nag-una apan naulahi. Daghan na naulahi apan nag-una. So kinanglan nga mag careful ta nga mga lagad sa Ginoo. Padayon atong kadasigon, pagpaubos, pagsalig sa Ginoo, kainiton sa pagpangalagad na ana para dili ta mahagsa sa init nga kalayo sa impyerno. Kay kung mawala natong kainiton sa pagpangalagad sa Ginoo, ang init nga kalayo sa impyerno, andam na mo lamoy sa nawad-an nagkainit sa pagpangalagad sa Ginoo. Then Jesus said to the Roman officer, "Go back home because you believe it has happened." And the young servant was healed that same hour. Ingon si Jesus, pauli na sa imong balay. Kay matuman ang imong giingon. Og niuli ang Roman soldier og tinuod siya na ulian ang iyang ang iyang sulugoon. So unsay pasabot ana, atong pagtuo makahatag og kaayuhan sa uban. Yung servant wala kabalo nga iyang agalon, nagpray, nagangyo kang Jesus og naulian siya. So our prayer can be a great help to people who needs prayer and with faith. Atong pagampo, atong pagpangaliwpo, ug atong pagtuo, ako jud kaayo makatabang. So ato jud nang padako atong pagtuo ay sa kung ingana nakadako atong pagtuo sa mustard seed, makakomanta sa bukid nga mo balhin. So ato pa masulbad atong problema, ang atong gipamulong mag-grant. So mo na ka importante ang atong pagtuo, atong pagpaubos, ang atong pagtakod sa Ginoo. I-appreciate ni Lord atong faith, dili na magantos sa balatian, magantos sa mga alantuson ang kalibutan, kung naay pagsalig sa mga tao ngadto sa Ginoo, makatabang na sa atong isig katao. So let's continue trusting, praying,
coming to the Lord for His help so that we can also help others. Nangagtabang ang Roman officer kang Jesus sa iyang sulugoon o itubag ni Jesus kung nakatabang siya. So, ingana jud ka importante ang atong kinabuhi kung atong buhaton ang angay nato buhaton po ni Lord ang iyang buhaton og dako kaayong kahimuan, dakong kagawasan, kalipay kadaugan ang atong madawat ika si Ginoo. So there are two stories atong gi-take up karon, ang katong babae nga kananait nga grabe ang pagpaubos, og ang Roman officer, a centurion sa Matthew chapter 8, kanina Matthew chapter 15 man to. Grabe ang pagtuo nila, pagsalig. Pero ang babae jud kanina, grabe, ginsulto pero nakadawat og milagro ang iyang anak nga demon possessed. So whatever problems we encounter, how terrible it is, how challenging it is, as long as our faith is that strong, we can have the answer, we can have the favor, we can receive miracles, because our faith is like a key that opens the door of miracles, open the doors of God's mercy and kindness and grace and glory. So God is really so good. His grace and mercy, His miracles are still manifesting. Okay? He's the same yesterday, today, and forever. So every now and then, kinapaminaw lang ta ni Lord, kinatanaw ta ni Lord. Do we still have faith? Are we humble? Do we still have the fire? Napabatay kalayo sa pag-ampo, pagduol, pagsimba, pagdahig, pagpamalandong, pagpasa siyang pulong? Because God is watching us. What are we doing here on earth? Kinsa iyang gikahimutan? O kinsa iyang gikahimutan, muna ang makahatag og preservatives, maka-preserve, by the way, sa atong katilingban, nga dili ipahamtang ni Lord ang katalagman, because ang iyang gikahimutan, He counted as righteous, and the righteous can preserve the community from God's wrath. Kana ako na 10 righteous people, dili na niya padangat ang katalagman. So mo na nga ginatanaw ta niya, how many are His people, how many belong to Him, how many people pleases Him, so that mo daw asin nga mo preserve sa usa ka lugar. So let's aim to be like Abraham, to be like Lot, to be like this Roman officer, to be like atong Canaanite woman nga gikahimutan ni Lord. Dili lang tao mahimuot nato that many people likes us, but inwardly they really don't like us. But kung si Lord mismo nag-like na to, even murag daghang tao dili ga like na to, because wala sila kasabot, wala sila kaila na to, pero nakaila si Lord sa ato pag-ayo, sa atong kasing-kasing una-una. Then it seems that you have an alas nga braha, and you are favored by the Lord. So let us pray for His word. Thank you once again, Lord, sa iyong pulong, and nag-remind ka na mo sa imong mga pag-test, maayo pagkamilagro, so that we can receive your miracles, healing,
is received when there's faith and humility and trust, O Lord God, unto you. Bless your words. Hindi na mamadimtan ang tanan. And give us more faith, courage, and fire na makapadayon kami pag-alagad kanino. That we will not only focus sa pagpanginabuhi para sa among kinabuhi, sa among flesh, but we also work hard, work out sa among para sa among soul and spirit, O Lord God. Because we need to be strong spiritually. We need to have that fire, O Lord God, para, O Diyos, among kinabuhi, dili magkabugnaw, dili magkalayo diya kanimo. Sanctify and purify us. Cleanse, O Lord God, ang mata kasing-kasing una-una. Ikaw gayud, O Diyos, magapainit, pagbalik sa mga nangabugnaw, nangapagtuo, pagsalig, pagpangalagad kanimo, pagampo, pagbasa sa imong pulong, pagdaig, pagyukpo kanimo, pagpamalandong sa imong kaigog magrasya. I pray that you will stretch forth your hand and let the fire of the Spirit of God will come to the people, will come to the children, aron, O Lord, ma-revive, ma-restore, ma-repair ang spiritual life of your people. Thank you so much, Lord, that you are that great and mighty God. Continue to touch your people. Continue to remind your people your words that energized us, empowers us, encourages us. Thank you, Lord, for granting our request. Thank you for your grace and mercy that you continually pour out upon us here on earth. Bless us all together, physically, emotionally, mentally, financially, and above all, spiritually, O Lord God. This we ask through Christ Jesus, our Lord and Savior, who loved us so much and died for us. In Jesus' name I pray. Amen. So thank you for watching. God bless us all. And let's proceed now to prayer.